Hello guys! Good afternoon! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video, sa mga nagtatanong bakit hindi sila ma-monetize or bakit sobrang tagal na ng kanilang violation ay hindi pa rin bumabalik sa short video or sa ads on reels, in-stream ads or sa subscription and then sa stars. So ito yung reply ng customer support, Dear Meta Content Creator, kung kayo po ay content creator at hindi nyo pa nababasa yung pinaka-basic na dapat nating maintindihan bago tayo mag-upload ng mga video. Una-una na dito yung partner monetization. Ito po, marami pong mga violations na pwede nating ma-receive kapag hindi tayo aware sa mga yon. Marami na dito yung mga video tutorial about sa partner monetization. Pangalawa, content monetization, Etong content monetization, yung mga video na ina-upload natin dapat pasok sa standard ni Facebook. Yun na nga, dahil alam niyo naman, maraming naging issue yung founder ng Meta or ng Facebook about sa security sa data ng bawat users dito. So isa na nga din dito yung mga videos na ina-approve nila for monetization. So eto yung isa kong page, Ito yung reply. We regret to inform you that your account is no longer eligible for monetization due to violation of our community standard and monetization policy. Ayun, sinasabi ko sa inyo guys, Meron po ako mga na-encounter, na mga videos. Actually talaga, very to ngayon. Usual. Yung pagka-create natin ng mga content, na wala masyadong meaningful enhancement. Yung paggamit natin ng mga copyrighted na audio, isa na din yan, Alam nyo naman, di ba? Pag meron nagtitrending na audio, posible nga tayong makakuha ng mataas na views. At the same time, sobrang baba ng ads kasi nga, ng earnings sa ads kasi nga, meron niyang nagki-claim doon sa mismong audio na ginagamit natin. 'Di ba? Ang partition dyan or yung hatian dyan, alam ko nasa 60-40. I don't know kung 70-30 na ngayon. Pero yung isa na nga dito, yung mga video na ina-upload natin. Kung ito ay merong mga sensitive topics, mga civic issue, yung mga violence related sa drugs or yung mga iba pang mga issue na pwede talagang makasama sa wider audience. Ayan po ay isa sa tinitingnan ng standard ni Facebook. Okay? So, yon. Pinaka dahilan talaga yung mga video na ina-upload natin paggamit natin ng copyrighted audio or music. So, yan, dalawa lang talaga titingnan natin. So, paano tayo makakaiwas sa ganitong mga, no longer eligible na para ma-monetize? Unang-una, syempre, kung tayo ay gagawa ng mga video, dapat sa atin talaga. Whether it's commentary, natural video, or yung sarili talaga natin gawa na ginawan talaga natin ng editing or modification na tinatawag, mas okay po yun. Pero kung tayo ay kukuha lang ng video na hindi sa atin, magkakaroon tayo ng maraming views. Yung pangarap mo na million views, posible. Lalo na yung mga trending na video ngayon. Nakikita ko yan, ang dami nag-upload. But, unfortunately, at the end of the day, meron man sahurin yan at dahil nagkaroon ng ads yan, hindi naman automatic, di ba, pag in-upload natin, on the same day, madedetect agad na, unoriginal video. Hindi ganun kabilis. Although may AI technology na sa Facebook, pero hindi ganun kabilis mag-detect ng unoriginal audio. Kaya yung iba is meron pa ring earning kahit unoriginal yung mga videos nila. But sad to say, sad news, Kung kayo ay ipagpapatuloy natin yung mga ganitong mga ginagawa natin sa pag-upload, masasayang yung oras natin. Unang-unang oras, pangalawa, yung mga video na in-upload natin, wala tayong other way para matanggal yung mga monetization kundi i-delete, 'di ba? And syempre, kung tayo ay may ina-earn doon sa video na yon at hindi naman makukuha, mai-stress ka, made-depress ka, 'di ba? So unang-una, si Facebook, bago tayo pumasok sa monetization, ang unang standard nila, dapat alam natin yung partner monetization, content monetization, 'di ba? And community standard. So dapat alam natin 'to. Andyan din po yung mga unoriginal audio, yung mga civic issue na dapat hindi natin ipinapakita sa video o nilalagay sa topic.
So, dapat talaga engaging, original video, educational, informational, motivational. Yan yung mga video na pasok sa standard ni Facebook. So, kung kayo ay magkakaroon ng ganito, no, na mga violation, posible talaga na hindi na tayo maging eligible kumita. Ibig sabihin, totally, freeze ng ating monetization. Kahit sabihin natin, sir, 3 months na to, but hindi pa rin nawawala. So, isa sign na meron tayong multiple violation or restriction kay Facebook. So, napakahigpit na ngayon dahil nagbabase na nga po si Facebook sa eligible videos. Kung ayan ay ma-found out ni Facebook along the way, no, na incoming payout, tapos hindi naman pala sariling video to or wala namang modification na tinatawag, walang editing, basta ni-re-upload mo lang, kumuha ka ng clip na walang pahintulot, 'di ba? Posible maging ano yan, subject yan for demonetization yung video or ineligible to monetize, or kung may earnings man yan na kinita, posibleng ma-on hold or posibleng maging not payable. So take note that mga idol, mga boss. So yun lang guys, no? And actually marami pa tayong pag-uusapan at ngayon lang ulit ako nakapag-upload dahil sobrang busy ko. Mapansin nyo guys, no, madalang na din ako nag-upload. Kasi nga, una pa lang, nung nag-start tayo dito kay Facebook, way back no, ng 2022, November, December, and January ng 2023, ito yung mga sinasabi ko na palagi sa viewers ko o sa mga followers, subscriber natin. Ngayon pa lang, no, kung kayo ay kumita kay Facebook, make it sure, no, na gamitin natin ito sa tama. Ibig sabihin, pwede tayong mag-try ng mga other sources of income na pwede natin pagsabayin yung ginagawa natin. So ako nga po, yun, medyo marami na din tayong mga pinagkakabalahan kahit wala tayo masyado sa online, di ba? So yun lang. Sabi ko nga, di ba, magkakaroon ng paghihigpit dito sa Facebook, magkakaroon ng mga violation, restrictions, at magiging maraming creator, mas maraming video or demand, bababa naman yung yung ads. So bababa din yung revenue. So una pa lang nakita ko na yan. At sinabi ko na din yan sa inyo, no, sa mga previous video natin, mga una natin video. Kaya sabi ko sa kanila, hanggang ngayon, sipagan natin, magpatuloy lang tayo kay Facebook, no? At, ayun, mag-diversify tayo. Kung tayo ay kumita kay Facebook, di ba? Pwede tayong mag-try ng ibang bagay, mag-offer ka ng services, ng mga products, or mga skills na pwede kang kumita. So, yun nga po yung mga pinagkakabalaan ko ngayon. So, at the same time, tuloy-tuloy pa din naman yung pag-upload ko sa YouTube at Facebook. So nagiging passive na siya. May ginagawa ako at the back ng mga pagpo-post ko na to at kumikita ka at the same time. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa mga update. At kung hindi ka pa nakapollow sa ating official Facebook account, Jose Ofo Molleda Jr., i-message mo na ako. Marami tayong mga tinuturo doon paano natin ma-maximize yung ating online presence. Yun lang. See you again next time. Bye-bye.